Magandang araw and welcome uli mga ka-lifers! Ang topic po natin today sa naman pong mahalagang kaalaman tungkol sa ambulance chasing. Ang ating pong guest para i-discuss po ang topic na ito is from our legal department ng DCL Group of Companies. Let us welcome Attorney Roy Di Maano and Attorney Manuel Anthony Miru. Magandang araw po. Magandang araw. Magandang Mga araw. ka-lifers ni Miss Mira. Simulan po natin ang very informative topic na ito. Attorney Roy, simulan natin kung ano ibig sabihin ng ambulance chasing. Yan, magandang araw po muli sa inyo lahat. No? Ito pong ating paksa sa araw na to ay napakalapit po sa kumpanya ng DCL Group. Dahil halos 50 taon na po ang kumpanyang ito sa industriya ng pagpapadala ng mga seaman sa ibayong dagat. At ito po ating topic ngayon, itong RA 1076 o kung tawagin ay the Seafarers Protection Act. Ito ay pangunahing layunin ng batas na ito ay ang proteksyonan yung ating mga seaman laban sa mga mapanlamang na individual na nanghihikayat sa kanila na magsampa ng kaso laban sa kanilang mga employer kapalit ang napakataas na halaga. Kumbaga, ang pulisiya ng ating bansa na itinataguyod ng batas na ito ay ang pagproteksyon dito sa sektor ng mga seaman laban sa pang-aabuso ng mga taong nananamantala sa kanila sa pamamagitan ng paniningil ng napakataas na mga halaga kapalit ng pagsasampa ng kaso laban sa kanilang mga prinsipal at sa mga employer. Kung hindi nyo po naitatanong, ito pong batas na ito ay naging batas, naisabatas siya noong 2015. Subalit, maraming taon bago mag-2015, meron na po talagang clamor ang industriya ng maritime para magkaroon ng batas na ganito. Mapalad po kasi tayo na ako po ay naging kabilang sa party list group na kung saan naging author ng batas na ito. At ang aming pangunahing layunin noong aming itong ginawang batas ay upang magresponde dun sa clamor ng maritime industry na noong panahon na yon ay talagang dinudugo na ng napakadaming kaso dahil lubha pong lumobo ang mga kaso laban sa mga principal dahil po madami pong nanamantala ng mga kung tawagin ay ambulance chaser. Madami pong nanamantala at nanghikayat na magsampa ng kaso laban sa kanilang employer. Kaya naman po inulan ang ating industriya ng napakadaming mga bayarin dito sa mga ambulance chaser na ito. Kaya po noong 2015, mapalad po ang ating industriya at nagkaroon na po ng batas na ganito. Bilang pagkilala po sa halaga nitong RA 1076 na ito pong kamakailan na lumabas na Magna Carta ng Seafarer ay kanilang rini-enforce at rini-iterate yung kahalagahan ng anti-ambulance chasing. Sa Magna Carta po, muli pong binanggit na bawal pong maningil ang mga ambulance chaser ng higit sa 10% noong pinaka-final award na igagawad sa ating mga seaman. Dati po kasi, bago ang batas na ito, may mga nadidinig po kami na
halos mahigit sa kalahati na nung award ay napunta na doon sa abogado o kung sino man yung nanghikayat na mag-file ng kaso. Ngayon po, with this law, noong 2015, medyo nabawasan po ang paglaganap ng mga kabilang kaso laban sa mga employer. At umaasa po tayo, lalo na ngayon, na meron na po tayong Magna Carta na kinilala muli itong ambulance chasing bilang isang mahalagang aspeto sa mga seaman, ay makakaasa po tayo na mukhang lalo pang lalakas ang proteksyon sa ating mga seaman. Yung pong ibang detalye nitong RA 1076 ay i-discuss po ni Attorney Ian, lalo po yung mga definisyon kung sino ang mga ambulance chaser at iba pong aspeto. Okay, so magandang araw po sa ating mga tagapakinig, no? So, i-define ko lang, ano ba yung ambulance chasing? So, nauna nating napag-usapan yung mga kung ano yung scam, di ba? Panlilin lang. Ito, ang ambulance chasing ay isang uri actually ng panlilin lang sa mga seafarer o kaya mga pamilya dito. So, mga pamilya nyo, apektado rin dito. Kasi, ang nangyayari dito is, hinihikayat nila kayo, kung seaman kayo o yung pamilya na seaman, na magsampa ng kaso laban sa principal o sa agency, kahit halos wala namang basehan actually. So, yun ang pinaka-definition ng ambulance chasing. Panlilin lang siya na ginagawa sa mga seaman at ng pamilya nito. So, sino ba itong mga ambulance chaser na ito? Ang mga ambulance chaser, madalas dyan, abogado o yung mga ahente nito. So, ang ginagawa nila is nanlilin lang ng mga seaman or ng pamilya at hinihikayat nila na maghabla o maghabol ng disability benefits laban sa mga agency at principal. No? Pero, ang hindi alam ng mga seaman, kung manalo man sila, no, ina-award usually nasa $60,000 usually total. Akala nila makukuha nila yung buo, pero sa katotohanan siguro mga 24,000 lang makukuha nila imbis na 60, no? So lagpas kalahati ang nakukuha ng abogado na to or ng mga ambulance station na to. So imbis na makakuha man ng hustisya ang mga seaman at makakuha ng kaukulang kabayaran na nakasaad sa kontrata at nakasaad sa batas, sila pa ang nalugi. So, sa katotohanan, ang mga ambulance station at namamanantala sa kapakanan ay sa sakit na naranasan ng mga seaman. So, sinasamantala nila yung kondisyon, yung fact na nagkasakit o nagka-injury itong seaman sa samantal nila. So, yun ang issue natin. Yun ang issue ng ambulance chasing. No? So, bakit ba ginagawa pa rin ito? No? Ang pinaka-issue naman ang pinaka-dahilan kung bakit nalagana pa rin itong ambulance chasing ay madalas takot ang mga seaman na mag-file o magsampa ng kaso laban sa mga abogado na to. Siyempre, takot din sila parang baka lalo pang gipitin. Yun ang nangyayari kasi. O kaya, minsan, masyado nang nauuto, minsan masyado nang nalilin lang yung tao, kaya hindi na sinasampahan ng kaso. Yun ang issue naman. So, sa batas, ang sabi sa batas ay dapat 10% lang ng judgment award na makukuha na seaman yung ibibigay sa abogado. Kadalasan po, ang judgment award, iba yung para sa seaman, tapos meron pang 10% na separate
na ina-award para sa abogado. So, kunwari, total disability ang in-award sa seaman. So, $60,000. Meron pang additional na 10% para sa abogado. So, yun yung attorney's fees na tinatawag nila. So, ang kabuuang judgment award is $66,000. Yung $6,000 para sa abogado, yung $60,000 dapat para sa seaman. Ang problema, yung ambulance chaser, kinukuha na yung $6,000, kumukuha pa dun sa $60,000. Kaya ang natitira sa seaman natin ay $24,000 na lang halos. Kawawa naman. So, paano ba ang Actually, sa Magna Carta naman, in-update na ng Magna Carta yung mga protection na binibigay ng batas para sa ating mga seaman. Ano-anong mga protection to? Una sa lahat, ang mga abogado ay nang magre-representa sa seaman ay kinakailangan ng mag-appear pag may hearing sa NCMB or sa NLRC. Dati po kasi, kahit tauhan na ng abogado, okay na. Ngayon, required na silang mag-appear personally sa NCMB at NLRC. Mas mainam po sana kung kasama yung seaman. Pangalawa, nakalagay at nire-reiterate ng Magna Carta yung naunang batas na Seafarers Protection Act, no, na hindi sila ang mga abogadong nagre-representa sa mga seafarer ay hindi pwedeng tumanggap ng hihigit sa 10% ng total monetary award na ibinibigay sa seaman. Gaya na sinabi ko kanina. Dapat 6,000 lang at most yung makukuha ng abogado. Pangatlo, ang mga abogado ay required. Ang mga abogado na magre-representa ng seaman ay required na mag-submit ng notarized undertaking. Anong nakalagay dito? Na bawat na hindi sila magpapahiram ng kahit anong pera, ng kahit anong amount sa seaman habang tumatakbo yung kaso. At kailangan nilang ipangako na hindi sila mag-charge ng contingency fee na nanihigit sa 10%. Ang contingency fee po ay yan yung ginagawa ng mga abogado minsan. Ang sinasabi lang nila, sige, sa pag nanalo ka na, doon ko na lang kukunin yung bayad ko. Yun ang contingency. So, pag nanalo, may makukuha yung abogado. Kaya po malaki yung nakukuha ng mga ambulance chaser kasi contingency basis ang ginagawa nila. Kinukuha nila dun sa panalo ng seaman. Kaya nababawasan yung nakukuha ng seafarers natin. Ano pa yung isa? Sabi sa Magna Carta, may karapatan ang mga seafarer na sa libreng representation na legal. Paano ito? Pwede silang pumunta sa Public Attorney's Office at ang Public Attorney's Office po ang magre-representa sa mga ating mga seafarer. Wala hong bayad yan. So, kung sakaling umabot sa punto na kailangan mag-file ng kaso yung seaman laban sa principal o sa agency, mas mainam na pumunta na lang sila sa PAW. At least doon, libre, wala silang gagastusin. At kung may award man, buo nilang makukuha yung i-award ng korte. May mga tanong po ba kayo? May tanong ako, Attorney. Paano ito nakaka-apekto sa ating mga seafarers, itong ambulance chasing? Ayun nga, no? So, biruin mo yung seaman, nagpakahirap sa barko, na-injure, nagkasakit. So, sa kontrata, ang nakalagay, kung sakali man, ay entitled sila sa benefits, disability benefits na tinatawag natin. So, may mga grading yan. Ang problema, kung i-award sa kanila yung benefits na yun, hindi nila nakukuha ng buo. Yeah. So, imbis na makatulong sana sa seafarer yung benefits na ito, nabawasan pa. Madagdagan ko lang, no? Doon sa bigger picture naman, yung paglawig kasi ng ambulance chasing, lalo na doon sa pag nahikayat ka na magsampa ng kaso at wala ka naman talagang sakit. Yan ay nakakaapekto sa reputasyon ng ating mga Pilipinong
mananakay ng barko. Pagka nahalata ng ating mga foreign principal na laganap yung mga claims na lalo na yung mga walang kapuluhang claims, ito ay nakakasira sa ating reputasyon na maaaring makaapekto sa ating mga future embarkations. Baka imbis na tayo bilang mga Pilipino seaman ang piliin ng ating mga principal, ibang bansa na lang. Dahil ang mga Pilipino ay nagkakaroon ng reputasyon ng pagiging litigious. So, yun po, sa bigger scheme of things, may epekto din po talaga bukod sa epekto sa seaman, pati yung buong industriya ng maritime ay naapektuhan dito sa ambulance chasing na ito. Kaya po talagang dapat itong ganitong mga gawain ay masugpo ng ating pamahalaan at ito na nga po ang mga hakbang sa tamang direksyon, yung pong batas na anti-ambulance chasing at saka po yung Magna Carta for Seafarers. Ngayon po na in place na po itong mga batas na ito, tayo po ay optimistic na baka naman po maging mas maganda ang kalabasan. Pagdating po kasi din dyan sa ambulance chasing, normally si CSFR, si Crew Support and Family Relation, may kaalaman tungkol dito. Kasi kami po sa CSFR, kami po yung ang aming responsibility sa ating mga seafarers and worker, kapag mayroong repatriation, kami yung talaga yung nag-assist. So there would come a time na pag na-hospital po si crew or sabihin natin may disability grading because of his illness or injury ho na nangyari sa barko, nagbibigay ho si PNI, yung local PNI club ng disability grading. Normally na andun na po para makinig kung ano yung sinasabi ng PNI representative, and they would always say na, "Sir, ito lang po talaga yung disability grading na ibibigay namin based on the POEP contract." Now, kung hindi ho ninyo ito, para sa tingin ninyo ay hindi ho ito sapat doon sa figure ninyo, sa mind ninyo kay mag-asawa, kasi normally pinadadala kasama yung wife. You just have to let us know instead of getting an ambulance chaser or a lawyer. Kung meron kayo naman, roughly meron naman kayong amount na gusto ninyo makuha, sabihin ninyo sa amin kaysa pupunta kayo sa isang account. So with that also, as a CSFR, lagi namin sinasabi, after nung discussion nila with the PNI Club, sinasabi namin, "Sir, kung may concern po kayo, ipaalam nyo kay CSFR. Kung what is that figure in mind ninyo, kung pag-uusapan ninyo mag-asawa and you have that figure in mind, instead of getting a lawyer, sabihin nyo po sa amin." Yeah. So, I think malaki din ho kasi ang papel ni CSFR to convince the crew and the family na huwag ka nang kumuha ng lawyer kasi kukuhanan ka rin lang naman yan ng pera. Much more, pag sinasabi ninyo na wala na kayong pera, pinauutang kayo nitong mga abogado na at the end, kukuhanin nila may tutulungan. Even if ganun ang ginagawa ng CSFR, minsan siguro lang dahil because the enticing amount na pinapangako ng abogado nila, nasasabihin nila more than that, you can get 100% of that. Eh, wala naman 100% di ba? Or 100,000, which is yun ang pangako ng lawyer. So lagi namin sinabi, "Sir, yung sinasabi nilang papel sa inyo, hindi ko yan totoo. Ito ho dapat, ito lang ho ang makukuha ninyo. Pero since hindi ho sa inyo tumutugma sa gusto ninyo yung figure na ino-offer ni PNI Club, sabihin nyo lang ho sa amin." Kaya minsan, nagpapasalamat din yung crew na binigyan namin sila ng ganun option at sinasabi nila, make a letter or whatever, padaan nyo sa amin. At yung hinihingi nila, binibigay din naman. Instead of getting it from the lawyer. Sa makatuwid ang sinasabi ninyo ay bukas lagi ang pintuan at bintana ng ahensya upang makipag-usap sa mga seaman na nagkaroon ng mga injury o illness, no? Yes. Para sa mga nakikinig dyan ng mga seaman na nagkaroon ng ganyang karanasan, gusto lang po namin ipaalala na lagi
ready at willing po ang aming ahensya na makipag-ugnayan sa inyo. Kasi po, kung ang una niyong magiging option ay magkakaso kagad kayo, ay hahaba po ang ating usapan at nagkakaroon pa ng potensyal na kayo ay mamaloko. Kaya po, para maiwasan yan, lagi po kayong always feel free to communicate with us. Yes. Because lahat naman po yan ay mapag-uusapan. Tama. Pwede po naming i-voice out yung mga gusto nyong sabihin doon ho sa mga principal ninyo. True. Para hindi na po tayo umabot sa pagkakasuhan, total lahat naman po yan may dadaan sa mas maayos na usapan. Tama. Tama. May nakapagsabi din kasi sa akin na isa natin na crew worker na marami daw lumalapit talaga ng mga ambulance chaser. Sabi ko, saan ang gagaling? Sa clinic ba? Hindi daw. Doon kung saan sila nakapila, doon sa doktor na pupuntahan nila. So minsan, parang mayroong patibong yung bait na, oh, ba't ka nandito? Kay doktor ganito, so and so. Kasi napilayan po ako. Uy, alam mo, ako din, pero nakakuha ako ng ganitong amount sa sa agency. Ito, tingnan mo, ito nga yung check na binigay sa akin. Pero sabi niya, alam mo ma'am, hindi ako naniniwala. Kasi para nagyayabang lang Para akong pinagitnaan daw siya nung dalawang tao. Sa kabila niya, sa left, siya yung nasa gitna. Tapos hindi. Maganda kasi, ang sabi lang niya, ay hindi ko gagawin sa ahensya yan. Kung saan ako nanggaling. Kasi maganda naman po ang pinakitungo sa akin. So sana nga, lahat po ng mga seafarers na mayroon lumalapit, mayroong mga pinakikita na dokumento, huwag ho kayong maniniwala. Lapit ho kayo kay CSFR at saka sa ahensya, tutulungan ho namin kayo. Kasi yun ang pinaka-importante kasi nananamantala ho talaga itong mga ambulance chaser. At itong mga napagaling na rin, sila rin ho yung nagiging ahente. At sila yung naghihikayat din. Lalong-lalo na pag nakita nila na galing kay Cardinal Santos o kaya kay Maddox, mayroong benda, may kung anong-ano, alam na nila kung sino yung lalapitan nila. So, don't be deceived on the amount na sinasabi po nila dahil hindi ko yun ang totoo. Diba, attorney? Oo. Siguro po pwede nating mag-transition na tayo kung paano maiiwasan Oho. ang ambulance chasing. How No? to prevent it. Opo. Ito po ang ambulance chasing, maiiwasan po ito sa isang paraan lamang. Ito po ay ang pagiging vigilant o pagiging, kumbaga, maging matapang yung mga biktima nito, kagaya ng mga seaman, na magsalita. Kapag nakaramdaman ninyo na kayo ay inaabuso, kayo lang po ang may karapatang magreklamo. Dahil kayo po ang binibiktima ng mga nanglalamang sa inyo. So, pagka po nakita nyo na ang paniningil sa inyo ay lumalagpas doon sa nakatakda sa batas, pwede na po kayong makipag-ugnayan sa ahensya o kaya sa DMW para sabihin po na ganun ang sitwasyon ninyo. Dapat po tayong maging vigilant sa mga ganyang bagay dahil pagka hindi nyo po ginawa yun, tuloy-tuloy ang panlulokong magaganap. Hindi lang sa inyo, ngunit pati doon sa mga iba pang mga kagaya ninyo. Tama. Tama yan sinabi niyo, attorney. At dito naman po kasi sa Sea Lanes at saka sa MRA Offshore, meron naman hong nakahandang departamento na pwedeng tumulong sa kanila. Kung sakali po na may mga concern o may pag-aagam-agam na kailangan nilang malaman o namumroblema sila, open naman po ang CSFR. Kasi po ang departamento na ito ay tinatag para po sa inyo, para po sa aming mga seafarers and workers. So, we're always welcome to any concern, manang tulong na kaya namin gawin, gagawin po namin para sa inyong kapakanan. Tama, di ba? Tayo po ay magka-tandem dito, hindi po tayo magkaaway, hindi tayo magkalaban. Tayo po ay magkabalikat sa ating nag-iisang layunin na magkaroon tayo pare-pareho ng hanap buhay. At yung po, wag niyo pong iisipin na ang ahensya o ang principal ay kalaban ninyo. Magkakasama po tayo dito.
Any add-on? Any more information na pwede natin maano sa kanila? Or ano lang? Siguro pwede kang magpahingi ng mga tanong kung sa comment Okay. section lang yung ano. Oo. Kung sakali naman po meron po kayong gustong itanong, malaya po kayong makapag-email sa amin o kaya mag-comment po kayo, i-private message po kami sa CSFR, Crew Support and Family Relation Facebook account. May mga contact numbers din po na nakalagay po doon. So most willing po si CSFR pagdating ho dito. Kasi ho, sabi nga ng aming dalawang attorney, huwag natin pabayaan na kayo ang inaabuso. Kayo ang nahirapan, kayo nagkasakit, kayo ang mawawalan at the end. Mas malaki ang kinikita nito mga ambulance chaser na ito. Salamat po at mga ka-lifers! Abangan uli ho natin kung ano yung susunod natin na topic. And kung mayroon man ho kayong gustong pang topic na gusto ninyong ma-discuss namin, paki-private message o mag-message sa CSFR Facebook account. Mga ka-lifers, good afternoon! Salamat po ulit! Thank you.